Tinig. Kayo masaya ba mga kapatid sa mga ganito? Salamat po sa mga ganito mga kapatid na tayo po'y mapalad sapagkat tayo ay hinatid ng Panginoon sa umagang ito pang mawit at makinig sa mga salita ng ating Panginoon. Kayo ba'y handang makinig mga kapatid? Yeah. Dapat lang tayo makinig sa umagang ito. Yung aking kinuhang batayan, mga kapatid, doon po sa Hebreo 12, talata po ay 2. Yan, makikita ninyo dyan. Ang siya ang sabi, masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Sumakdal ating pananampalataya. Ngayon, nariyan po yung binigay ko sa inyo po yung ating pong batayan. Ang aking pong pamagat yan mga kapatid, pananampalataya. Yan. Kung lagyan natin ng tema, si Jesus ang sumakdal sa ating pananampalataya. Sakdal. Ngayon mga kapatid, bago tayo magpasimula, talagang handa ba kayo makinig mga kapatid? Yes! Yeah. Sapagkat sinabi nga, ang hindi daw nakikinig sa salita ng Diyos ay hindi Sa Diyos. sa Diyos. Hindi ko na sabihin sa inyo ng mga antalat, siguro kabisado na ninyo. Ano pa? Hindi na nakabubuhay ang tao sa tinapay. Kabisiduhin niyo mga kapatid para hindi na tayo tumagal. Ano pa? Mayroon pang isa. Si Lydia. Kilala. Ha? Si Lydia. Si Lydia. Ano masabi doon? Kabanalan. Masipag sa Kabanalan. kabanalan ang ginawa niya. Nakikinig at inunawa yung salita ng Diyos. Sipin mo yung matalino siya, di ba? Inunawa niya ang salita ng ating Panginoon. Kayo ba'y mayroong pangunawa, mga kapatid? Amen. Yun. Eh, huwag niyo sayangin ngayon. Sapagkat sinabi ko na sa doon sa Juan 44, buksan na kuya ka. Juan 8:44. Yan ang mayroon diyang umaagaw sa akin. Tingnan na. Kayo sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saga ng kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Yan. Yan ang problema natin ngayon dyan. Pwedeng agawin yung inyong attention. Pakinggan yan. Kasi ayaw niya ng katotohanan eh. Ayaw ng diablo ng katotohanan. Ito salita ng Diyos. Katotohanan ba to? Amen. Okay, agawin niya yung attention para hindi kayo makinig. Yan po yung totoo dyan. Agawin niyo yan. Ako po kayo dyan. Pero ang isip niyo iba. Hindi kayo nakapokus sa salita ng Diyos. Kaya pag uwi niyo mamaya, maaaring wala. Ngayon, sino nawalan? Yung nagsasalita o yung nakikinig? Oh. Kaya wag nating sayangin sa umaga ito. Huwag tayong magpapatalo dahil talagang aagawin sa inyo yan mga kapatid. Dahil ang diablo ayaw niya ng katotohanan. Kaya binuksan ko lang sa inyo yung kaisipan ninyo para kayo ba'y ready lang makinig.
Yan. Kondisyon ko lang yung mga sarili. Dahil sayang yung ating pong pinagpaguran na makakain tayo ng masarap sa harap ng Panginoon. Sana matakaw kayo mga kapatid. Ha? Amen. Ibalik matakaw kayo sa hindi kayo matakaw doon sa ano ba yun? Sa pagkain ng mga lechon ng manuman. Dito kayo maging matakaw sa salita ng Diyos para lumusog tayo. Amen? Amen. Yan. Ngayon, hindi magsimula tayo. Ano ba paksa natin ng linggo? Oh, parang nalimutan ka agad. Ha? Pagsasanay. Banalan. Tapos yung mensahe. Ha? Pag-ugali. Oh, mayroon kayong mga ugali. Meron. Kanya-kanyang ugali. Yun ang problema natin ngayon. Yung ating ugali. Ngayon, hindi okay na. Alam na ninyo yung ating pinag-aralan mong linggo, mensahe. Ngayon, ano ba paksa natin? Pananampalataya. Tapos, Si Jesus ang sumakdal sa ating pananampalataya. di mo kayang gawin sa sarili mo yung sakdal. Binanggit ko ng banal na kasulatan, magpakabanal kayo sapagkat ang Panginoon ay banal. Nakalagay din yan, mamaya, ating pong mabubuksan po yung mga talata dyan, magpakasakdal kayo sapagkat ang iyong Ama sa langit ay sakdal. Ano ba yung sakdal? Banal. Yun po yung ating paksa na ating pong pag-usapan ngayong umaga. Ngayon, pagsabing sakdal, ano na yun mga kapatid? Pagsabing sakdal, doon ka na sa dulo eh. Sa dulo ka na sa iyong pananampalataya. Hindi ka nagsisimula dahil doon bata ka. Bahagdan yan. Hagdan yan hanggang dumating ka sa sakdalan ng inyong pananampalataya. Ngayon, yun ang ating pag-aralan. Nasaan na ba tayo doon? Nagsisimula pa ba lang tayo sa ating pananampalataya? Sa dulo na ba tayo? Sa gitna na ba tayo? Kung saan tayo banda doon? Ang ating sarili ang magsasabi nito ngayon. Payag ba kayo? Hindi kayo pwedeng tumutol dyan dahil mamaya mababasa naman natin yun. Tingnan lang natin yung ating paglalakbay bilang isang mananampalataya sa harap ng Panginoon. Hindi pinag-usapan dito yung gaano ka nakatagal sa pananampalataya. Hindi natin sabihin, pwede sabihin, matagal na ako Panginoon sa pananampalataya. Tingnan natin kung saan na tayo ngayon. Yan. Yun po yung ating pong paksa sa umaga ito. Nabigay ko na ba sa inyo yung pamagat ka sa tima? O, sige. Ang sabi doon, ang pagagandang talata nito, sa Efeso 1, talata po ay 17, dahan-dahanin mo basahin ko ka. Tingnan natin katas dyan. Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Kristo, ng Ama ng Kaluwalhatian, ang Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Di ba? Ano nakalagay dyan? Espiritu. May espiritu ba kayo? Anong espiritu mayroon kayo dyan? Ha? Kailangan espiritu ng Diyos ang mayroon tayo ngayon sa umaga na ito. Ano pa? Espiritu ng karunungan. Kaya ang tanong, marunong na ba tayo? Yan, tingnan natin ngayon kung totoong marunong tayo. Kayo lang din magsagot dyan sa iyong mga sarili, mga kapatid. Tingnan natin kung kayo'y totoong marunong na. Yan sabi. Ang espiritu ng
karunungan. Kailangan naging sa atin yan. Pag wala dyan sa atin, yun ang problema. Nagkaroon tayo ng problema. Ano ang baksa natin? Pananampalataya. At Jesus ang nagpapasakdal sa atin. Gusto ba tayo sumakdal sa ating pananampalataya? Amen. Yan po'y pinakamahalaga. Sa dulo na yon. Ngayon, dito pa lang tayo nagsimula. Sunod na talata. Sa ibaba mo, Kuya Pan. Yun lang yun. Sa ano, 18. Yamang naliwanagan ng mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawa. Kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Yan. Di ba ang ganda? Gusto ba niyo, mga kapatid? Amen. Mayroon kayong mamanahin. Oh. Di ba napakaganda yan, mga kapatid? Ang sinasabi. Balik ko natin, Kuya Kal. Balikan natin. Pagpunin natin yung katas talaga niyan. Yamang, naliwanagan ang mata ng inyong puso upang maalaman ninyo. Kanina, karunungan. Ngayon naman, ano? Alam. Kaalaman. Yan. Maalam na ba kayo? Yan. Yan po yung ating pungpasa. Karunungan at Kaalaman. upang maalaman ninyo ang ano ang Pag-asa. may pag-asa ba kayo? Amen. Ano ba pag-asa natin? Yung ating sabing mayroon tayong mamanahin. Dapat laging nakaredy tayo. Mayroon pala akong mamanahin sa harap ng ating Panginoon. Una, maging marunong ako at maging maalam ako. At yung Espiritu ng Panginoon kailangan nasa ating sarili. Yan. Ngayon, itatanungin ko kayo ulit. Nandiyan ba sa inyo yon? Amen. Ha? Amen. O, ngiti-ngiti lang kayo tapos tanong-tanong. Kailangan na yan sa atin. Yung karunungan at kaalaman at yung Espiritu ng ating Panginoon. Di ba ang ganda ng talata? Ngayon, mga kapatid, ang tao, minsan, sabihin natin marunong ka, maalam ka, ang Espiritu ng Panginoon sa atin. Minsan dumating kasi yung mga ano. Saan ba tayo ngayon? Naglalakbay ba tayo sa ating pananampalataya? Amen. Naglalakbay tayo, mga kapatid. Kung sa panahon ng mga Israelita na naglalakbay sila patungo doon sa bayan na mayroong gatas at pulot. Ang nabanggit doon, hindi naging masaya yung Panginoon sa kanilang lakbay. 40 taon ako namanglaw sa lahi niya, sabi. Ngayon ang sinabi, naglalakbay ba tayo sa ating pananampalataya? Mahirap ba maglakbay? Mahirap. Ako, sabihin sa atin, napakahirap yung maglakbay ka, mahirap yung abutin ka ng gutom, mahirap yung gutom ka na, nauhaw ka pa, pagod ka na, ano pa? Napagod ka na, nanghihina ka na, lahat na dyan na. Ano kayang, pero ang sabi, marunong ka. May karunong na dyan sa iyo. Kaalaman na yun sa iyo. Ang Espiritu ng Panginoon nasa sa atin. Ngayon, pag dumating ito sa isang mananampalataya, gutom, pagod, uhaw, ano pa? Nanghihina ka. Ano pa? Ikarga na natin lahat dito. Ano pa? Yung parang sobrang bigat na iyong naramdaman sa iyong sarili bilang isang mananampalatayang naglakbay ka sa buhay na ito. Ano kaya ang ating masasabi sa ating Panginoon? Di ba? Maging sakdal pa kaya tayo? Nung karunungan sinabi na sa atin, pero dumating itong mga punto na tayo naglalakbay bilang isang mananampalataya. Dumating, sabi nga doon sa
Sa Hebreo, na ating pong kinuha ng batayan, ibaba lang po natin. Ang sabi, basa. Sapagkat dili-dilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo huwag magsihina na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. O, di ba? Ang sabi, ang ating Panginoon, naranasan niya yung lahat ng mga bagay. Lahat tiniis niya. Marami siyang tinitiis. Dahil mahal tayo. Amen? Amen. Marami siyang tiniis. Marami siyang isinekripisyo sa kanyang sarili dahil sa atin. Ang sabi diyan sa baba, upang huwag tayong manghina at huwag tayong manglupaypay sa ating pananampalataya. Naranasan ba niyo yun? Na isang mananampalatayang humina ka at ikay ng lupaypay sa iyong pananampalataya. Okay lang manghina ka eh. Normal lang po yan. Pero, huwag mong sabihin lagi kang mahina. Kailangan magpapalakas ka para ikaw ay magpatuloy maglalakbay hanggang abutin natin yung ating pong paksang batayan na si Jesus ang nagpakasakdal sa atin. Yun. Mahirap ang isang lalakbay. Mahirap tunguhin yung sinabi ng ating Panginoon. Minsan mayroong tayo talagang mabigat na pinapasan. Doon po sa awit, 38 talata po ay 4. Ito po. Sapagkat ang aking mga kasamaan ay nagsidaan sa ibabaw ng aking ulo, gaya ng isang pasang mabigat ay napakabigat sa akin. Yan, di ba? Mayroon talaga eh. Di natin pwedeng tutulan yan. Talagang ang sabi, sa ibabaw ng aking ulo, sabi, gaya ng isang Isang bigat. pasang mabigat. May pinapasa, mga problema. May dumarating sa isang mananampalataya na dumarating sa atin. Ang sabi diyan ay napakabigat sa akin. Makalakad pa kaya tayo diyan? Matutungo pa ba natin yung mga ating paglalakbay hanggang dulo? Napakabigat. Pag pinasaan mo yan, napakabigat sa akin. Sabi. Kaya yung lingkod nga lang eh. Talagang di mo masabi na magaan. Kung sa akin, napakabigat para sa iyong lingkod. Yung mga naranasan mga pagsubok sa atin. Kailangan dumating sa atin. At ayaw naman natin dumating. Pero pagka minsan mga kapatid, susubukin tayong Panginoon kung hanggang saan ang tibay ng ating pananampalataya. Para pumunta tayo doon at marating natin yung kasakdala ng ating pananampalataya. Sabi mo mahina, Panginoon, hindi ko na kaya. Wala tayong magagawa. Ang Diyos ang lahat ng bagay. Minsan masabi mo sa kinabukasan, hindi ka na lang mag-isip. Pero kung mayroong layunin sa iyo ang Panginoon, gigisingin ka sa kinabukasan para tunguhin mo yung paglalakbay bilang isang mananampalataya. Minsan masabi natin, dahil ang pakabigat, kung may pinapasaan ka, na lumakad ka na mayroong kabigatan sa ating sarili. Pero, sa kabigatan na yan, tayo ba'y dapat huminto? O, sumagot naman kayo. Nag-almusal ba kayo kanina mga kapatid? Ha? Di pa kayo nag-almusal? Para nakatingin lang kayo sa akin tapos palungkot kayo. Ano ba sinabi ko? Ha? Dapat ba tayo huminto o magpatuloy? Patuloy tayo, mga kapatid. Dito tayo nilagay ng Panginoon
para tingnan natin yung ating pananampalataya sa harap ng ating Panginoon. Ngayon, yung sinabi ko kanina na mahirap na maglalakbay ka, gutom, uhaw, pagod, nangingilang ka, nanglupay-pay ka, hindi ka na makalakad. Ano kayang masasabi sa ating mga sarili? Tingnan natin yung ating mga sarili. Ngayon, magbukas tayo ng talata. Kasi ang tao pagpagod na marami nang sinasabi. Puro reklamo, bakit ganito? Ano ba yan ang buhay ko? Ano ba talaga itong aking pinasok? Totoo bang? Para sabi nga, huwag ninyong tuksuin ang inyong Diyos. Mamaya, mababasa. Ganun. Minsan, darating sa tao yan. Dahil sabihin mo, kanya-kanya tayong kahinaan. O dumating ka na sa hirap na sobrang hirap, mabigat, gutom, pagod, uhaw. Sabi, huwag natin tuksuin ang ating Panginoon. Minsan dumating. Tingnan natin. Doon sa unang Korinto 10, talata po ay 9 hanggang 12. Dandahanin natin. Ni huwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila at nangapahamak sa pamamagitan ng mga Oo, ants. yan lang tayo. Ang sabi, huwag natin daw tuksuin ang Panginoon na gaya ng pagtukso ng ilan sa... Mayroong gumawa niyan? Wala. Oh. Noong mga panahon na yun, mayroong gumawa. Ang sabi, huwag ninyong tuksoin ang Panginoon na gaya ng pagtukso ng ilan sa kanila. Mayroong gumawa noong mga panahon na yun. Oh. Ang sabi, ano pa? Nangapahamak sa pamamagitan. Mayroong kapa? Hamakan. Hamakan Nangapahamak sa pamamagitan. sa kanila. Example, yung mga talata na yan. Dati mayroong gumawa na ilan sa kanila sa ating gaya. Diba? Kaya nga sabi natin kanina, kung dumating sa ating pagkasakdal sa ating pananampalataya, tayo makapagsasabi sa ating sarili na huwag daw nating gayahin na nangyayari sa kanila ng mga panahon. Tuloy. Ni huwag din kayong mga bulong-bulungan na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasa. Oo. Anong kasunod? Ano ba talata dyan? Yes. Yan. Kukunin natin yung pinaka ano yan. Para masarap yan eh. Masarap yan, di ba? Salita ng Diyos yan. Sabi, huwag din kayong mga maggulong-bulungan na gaya ng ilan. Mayroon bang sa kanila Kaperlia, di ko sinabing mayroon dito. Wala akong sinabi. Ang sinabi, mayroong ilan sa... Oh. Mayroon dito, wala. Meron pa rin. Huwag kayong magalit sa akin. Diyos, salita ng Diyos yan. Kapatid. Na huwag kayong magkulong-bulungan na gaya ng ilan sa kanila. So, hindi pinapagaya dahil ayaw ng Diyos yun eh. Ayaw ng Diyos na gaya ng ilan sa kanila na nagkulong-bulungan at anong sabi? Na napunta sila sa pahamak. So, hindi maganda at papunta sa pagkawasak dahil sa ating ugali. Paano tayo magiging? Ano ba yun ang ating paksa? Magiging sakdal. Dito pa lang may nakita na sa ating mga sarili na dapat huwag daw tayong magbulong-bulungan. Sabi ko, mayroon ba nagbulong-bulungan dito? Wala. Pero kung mayroon man mga kapatid, pwede naman ninyong isulat sa amin
Pastor, mayroong nagbulong-bulungan dito. Ilista mo yung pangalan. Ibigay mo sa amin, sa pastor, kay Kaperde, kay Camilo, at sa akin. Pastor, mayroong nagbulong-bulungan dito. Lagyan mo ng pangalan para alam ko sino. Oh. Nakalagay yan eh. Di natin pwedeng tutulan. O ilagay, basahin. Ito pala yung kapatid na nagbulong-bulungan. Ang pastor naman sulatan kayo. Sister, mayroong nagsulat sa inyong kapatid na daw, sabi kayo yung nagbulong-bulungan dyan. Huwag ninyong ulitin. Pagkas inulit ninyo, may magsulat uli 3 beses na sinulatan kayo. Pag hindi kayo makinig, kayo na magmensahe dito, kami na dyan. Huwag tayong makagawa dyan, totoo yan eh. Na huwag natin gayahin sila. Di ba? Tapos minsan nakapamumula pa sabi ang mga babae ay tahimik. Minsan mayroong bagay na nangyayari. Pinagdesisyonan ng pastor dahil wala, no choice. Pero ang nakapanguna, babae, minsan nagsalita ng ano-ano. Minsan nang dudulot ng hindi maganda sa iglesia. Tama ba yun? Magiging sakdal tayo kaya sa Panginoon na hindi naman natin inayos yung ating mga sarili sa ating buhay. Kaya sabi, wag daw dahil tayo ay pupunta sa kapahamakan, inibig. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin. Yeah. Ang katinatnan ng katapusan ng mga panahon. Di ba? Ngayon, kung hindi kayo makinig yan, pinaalalahanan kayo. At yung pa rin, ano bang buhay natin sa harap ng ating Panginoon? Gusto ba tayo maligtas, mga kapatid? Gusto natin ang kaligtasan, yan po maliwanag. Pinakahalimbawa noong mga panahon, ibig sabihin, pwede ba natin gayahin sila? O sumagot naman kayo. Hindi natin pwede gayahin. Halimbawa naman eh, gayahin mo pa sila. Kung tayo'y nagkamali, huwag natin gawin. Dahil sayang yung ating paglilingkod. Huwag mong sabihin, ako ganito na ako. Ugali ko na to, nako. Yan tayo ng kulimang malaki dyan. Ugali mo ganyan, hindi mo gagawin. Ayaw ng Diyos, binago na nga tayo. Sabi nga ni Kaperde, dapat pinaanod na yung doon sa kung anong mayroon ka, huwag kang magtira, paanod mo na doon. Baka gusto niyo, ipaanod ko na lang kayo doon para matapos na ang lahat. Hindi ba? Kasi nagtira pa tayo. Pero yung mga talata ng mga kapatid na ating kung binasa, lagi natin tatandaan yan. Pagsusulit natin sa Panginoon yan dahil ang iyong mga manggagawa, inalagaan kayo, tinuturuan kayo. Hindi kami nagtuturo, ang Panginoon ang nagtuturo sa umaga ito. Amen. Para makarating tayo sa ating biyahe, sa ating paglalakbay bilang isang mananampalataya. Mayroon tayong dapat baguhin. Malapit na ating Panginoon, naman namin yung mga kapatid. Nandiyan na yung gira. 100, baka 100 na yung 1 litrong gasolina. Pasusunod, wala na tayong madiling gulay dahil 100 na yung sa tali. Gulay pa lang yun. Ayan po yung, dapat ka ba magpanik sa buhay natin? Dapat ba tayong mag-alala? Dapat ba tayong mabalisa? Ayan, sinabi na sa atin ng ating Panginoon na darating. Yan, tapos, ganun pa rin tayo sa ating panampalataya, hindi tayo nagbabago. Mga kapatid, sayang itong ating pong ginawa.
sa ating Panginoon. Sayang yung ating pagod. Kung ating sarili sabihin, ganito na ako, di ko na kayang baguhin ang aking sarili. Tatandaan niyo yung mga kapatid. Hindi tayo pwedeng mga tuwira sa ating Panginoon. Ngayon, sinasabi, kung dumating nga sa inyo ng mga bagay na ito, na sinulatan kayo, pagsubok sa inyong panampalataya yan, tingnan natin, gawin natin mga pastor yun. Tingnan natin yung tibay sa ating panampalataya. Tuloy ng basa. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Yan. Pag dumating yan sa inyo yung sulat, tiyak manglupay-pay kayo kapit. Manglupay-pay kayo dyan. Ay, ayaw ko na. Dyan. Susubukan natin yung ating sarili. Bakit? Isulat sa akin ganito. Susubukan kayo mga kapatid. Kung gaano kayo katibay. Dito, patibayan dito. Hindi na uso ng puro pabibi na lang dito. Pabibi, ang tagal mo na, bibi. Hindi na, wala nang gano'n. Wala. Na para lagi kang gagawing bata, kapit, na suyuin ka, aanuhin ka, amu-amuhin ka, tandaan mo yan. Sa panahon ito, di na po yan uso. Kanya tayong kaligtasan. Kung maglingkod ka, maglingkod ka. Iligtas mo yung kaluluwa mo, iligtas. Tandaan mo yan. Di na parang anuhin ka pa. Ang inyong mga lingkod at inyong tagapangaral, hindi po nakulang sa inyong, tandaan po yan. Kaya sabi ko kay Kapirde, may pagkukulang ba tayo sa ating katungkulan dito sa iglesia? Wala. Lahat salita ng Diyos, puro-puro. Ang salita ng Diyos, walang halong daya. Pinagpaguran ng inyong mga gawa dyan para makakain tayo ng salita ng Diyos. Para tumibay tayo at dumating tayo sa dulo na ating kasagdalan sa ating pananampalataya. Ngayon, itong oras na ito, nagbibilis talaga dyan. Wala pa nga ako sa kalahati. Yung oras na yun ba? Magagahol naman ako dito mamaya. Lilipat na tayo. Ito, sinabi ko kanina, yung paglalakbay sa atin na lagi tayong naglilikramo sa ating buhay, mga kapatid. Ang tanong, natutuwa kaya ang Diyos sa atin? Uulitin ko. Kayo po ito uulitin. Tayo naglikramo sa ating paglalakbay bilang isang mananampalataya. Natutuwa kaya sa atin ang Diyos? Hindi. Hindi po. Oo. Kayo na may sabi ka, hindi ako. Diba? O ngayon, buksan natin sa bilang. Bilang 21. 1 hanggang 9. Dandahanin mo lang basahin, Kuya Kan. At ang Kananeo, na hari sa Arad na tumatahan sa timugan, ay nakabalita na ang Israel ay dumating sa daan ng Atarim. At tinabanan niya ang Israel at pinihat ang iba sa kanila. At ang Israel ay nanata sa Panginoon at nagsabi, kung tunay na ibibigay mo ang bayang ito sa aking kamay, ay aking lubos na gigibain nga ang kanilang mga bayan. Yan, tuloy. At dininig ng Panginoon ang tinig ng Israel at ibinigay ang Kananeo sa kanila. At kanilang lubos na nilipol sila at ang kanilang mga bayan. At ang mga ipinangalan sa dakong yaon ay Horma. At sila'y naglakbay mula sa bundok ng Hor na napasadaang patungo sa dagat na mapula upang lumiko sa lupain ng Edom. At ang damdamin ng bayan ay nainip dahil sa daan. Yan, yan lang muna tayo. Huwag mo lang ituloy. Tingnan mo yun. Saan sila galing? Naglalakbay sila, galing sa Sagira sa laban, di ba? Ngayon, nananata siya sa Panginoon, di ba?
Pinagkaloob ng kapete, yung kabuti talaga yung Panginoon, no? Talagang paglingkod ka talaga eh. Di ka talaga niya babayaan. Talagang giniba nila, kapatid na Carlo. Eh ngayon, nalakbay sila. Ang sabi, lumiko sila, di ba? Lumiko. Ibig sabihin, kaperde, yung sinabi ng Panginoon, doon kayo dumaan. Lumiko sila, huwag kayong dadaan dyan. Doon sa dagat ng mga pulang, malagay. Tapos lumiko, ayaw ng bayan. Na lumiko. Yung sabi, ang damdamin ng bayan ay na inip dahil sa daan. Dahil sa daan? Sipin mo yun. May siguro mayroong shortcut doon, kaperde. Ha? Ay, yun na. Kasi, kaya hindi ka pinapadaan ng Panginoon, mayroong kapahamakan yun eh. May kapahamakan yun. Kaya ang sinasabi, dito kayo dumaan. Kaya itong bayan ito, nainip. Yung damdamin talaga eh. Yung damdamin. Yung damdamin ng bayan ay nainip dahil sa daan tuloy. Ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moises. Bakit niyo kami pinasampa mula sa Ehipto upang mamatay sa ilang? Oh. Sapagkat walang tinapay at walang tubig at ang aming kaluluwa ay nasusuya na sa nakmanang ito. Yan. Yan lang muna tayo. Tingnan mo yung bayan. Di ba? Panay reklamo. Kaya sinabi ko ganina, tayo ba'y naglalakbay? Sana pa tayo dito sa, ano sabi? Doon sa dagat na pulaban nila kapit. Eh tayo naglalakbay. Saan kaya? Doon sa dulo na ba tayo? Wala pa. Malayo pa. Si Eka Verde, malayo pa sa kanya. Eh kayo sa iyong sarili, sabi ko, kayo ang sasabi sa ating sarili kung saan na tayo doon sa ating pananampalataya. Di ba? Dahil sa damdamin, dahil sa uhaw, dahil sa gutom, ang dami ng sinabi. Ganon yung tao eh. Nauhaw kami. Para saling na susuya ba yun? Na ano na? Nasusuya. Parang sawang-sawa na kaperde. Ayaw na namin yan. Lagi na lang ganyan. Naumay. Oh. Gusto ng iba naman sana. Eh bakit yan ang lagi na lang? Mana. Eh sabi nga ng Panginoon, kung anong ihain ninyo, magpasalamat kayo sa pag iyan ang tinuturo eh. Ano lang yung makaraos ka lang. Ano lang yung goto mo. Pero panay reklamo sila. May ano. Sino mananampalatayang mayroong gano'n? Taas ang kamay. Lagi na lang daw inasahan. Ha? Parang mababait kayo ngayon. Diba? Ganon ang bayan. Anong ginawa nila sa ating Panginoon? Ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos. Yun. At laban, sino pa? Oh, inaway nila yung dalawa. Pambira, oh. Yun ang nag-alaga sa kanila. Inaway. Oh. Bakit ninyo kami? Maraming mga sinasabi. Tuloy na lang natin, Kuya Carl. At ang Panginoon ay nagsubo ng mababangis na ahas sa gitna ng bayan. At kanilang kinagat ang bayan at maraming tao sa Israel ay namatay. Yan. Wala tayong magagawa. Anong ginawa yung naglilikramo palagi sa Panginoon at nagsalita laban sa kanila? Anong ginawa? Agad sa Ha? Galit ang Panginoon? Hindi. Sa likramador? Galit. Galit. Kaya ang sabi ng Panginoon, at ang Panginoon ay nagsubo ng mga mapangis na ahas at kinagat ang bayan at kanilang
kinagat ang bayan at Maraming maraming tao sa Israel ang namatay dito sa atin. Kung mayroon pang ahas, ilan siguro na lang nakikira dito? Sa palagay ninyo. Kung nagsugo ang Panginoon sa mga taong naglikrabador sa kanilang sarili, kung nag-utos ang Diyos ng ahas, sino kaya ang palad na natitira dito? Pinatay ng Panginoon. Inaway nila yung Panginoon kasi yung inaway nila eh. Isipin mo yung ginawa nila, inaway nila. Oh. Kaya pinatay, tuloy. At ang bayan, At ang bayan ay naparoon kay Moises at nagsabi, kami ay nagkasala sapagkat kami ay nagsalita laban sa Panginoon at laban sa iyo. Idalangin mo sa Panginoon na kanyang alisin sa amin ang mga ahas at idinalangin ni Moises ang bayan. Yan sila magaling. Yun ang sinasabi ng Panginoon na kinagat sila, marami mong namatay. Ang sinabi ng bayan at ang bayan ay saan sila pumunta? Moises. Ha? Moises. Bakit? Anong sinabi nila? Ha? Inaway-away nila, pinagsalitaan nilang hindi maganda. Anong ginawa? Oh, ano kaya masabi natin sa kanila? Di naman natin pwedeng sabihin na ang kapal ng mukha nila, di lang natin pwedeng sabihin. Di ba? O, pumunta sila ng kay Moises. Nang hindi sila pa, ayaw silang mamatay. Kaya sabi niya, kami ay nagkasala sapagkat kami ay nagsalita laban sa yan yung pagsasalita nga eh. Kaya kung ang Panginoon, kung naglaglag ng ahas dito, iwan ko. Yan talaga na totoo. Ang sabi ng Moises, tuloy natin Kuya Kad, balikan natin yung city. At ang bayan na paroon kay Moises at sinabi, kami ay nagkasala sapagkat kami ay nagsalita laban sa Panginoon at laban sa iyo. Idalangin mo sa Panginoon na kanyang alisin sa amin ang mga ahas at dinalangin ni Moises ang bayan. yan, di ba? Ang bayan kumili, sige. Tuloy natin sa 8. At sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang tiin at mangyayari na bawat taong makagat ay mabubuhay pag tumingin to. Di ba? Napakabuti ng Panginoon. Mabuti ang Panginoon, hindi. Mabait pa si Moises, hindi. Mabait. Tingnan mo yung bayan. Napakabait. Kaya sabi nung bayan, pumunta kay Moises para nangingi siya ng panalangin. Para sa pastor lang yan dito eh. Ano ba ginawa sa mga pastor ninyo? Ipinalangin mo kami, pastor. Mayroon kaming sakit. Mayroong sakit si ano. Mayroong ano. Pero, pag nagsalita sa pastor, ganun na lang. Walang paggalang. Ako nga, may narinig sa akin, pag nakita daw ako, sapakin daw ako. Galing. Pero maraming mga salita na hindi magandang salita. Pastor, kapwa niya magagawa, ginawa niya ang mga salitang ganun. Tama ba yun? Wala, di kami umiimik. Dahil lahat ang Diyos ang nakakaalam. Amen. Pero pag hindi ka nagsalita, malaking problema na sa kanila. Yan po yung totoo dito. Sana mabago tayong lahat. Kailan tayo mabago sa harap ng Panginoon. Pag nagsalita ka na masasakit, okay lang sa'yo. Pero pag ikay nagpagsalitahan ng masakit, hindi mo kayang tanggapin. So doon lang ayaw mo maglingkod sa Diyos. Yan ba'y tamang mananampalataya? Saan ka ngayon? Kung ikay mananampalataya sa harap ng Diyos, kaluluwa mo dyan ang nakasalalay, hindi po na hindi natin napag-ingatan sa mga bagay dahil lang sa mga bagay na yan.
Kailan tayo magbabago sa ating Panginoon? Dahil sa mga salita na hindi maganda. Yan, totoo. Ang tagapangalaga, pastor, kung anong problema, nagyan yung pastor. Kaya napakapalad sa atin mga kapatid sa totoo lang. Dahil ang pastor nagyan, pinatibay tayo, pinalakas tayo. Dahil mahal tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Mahal tayo ng Panginoon. Tingnan mo, tuloy natin. Sa 9. At si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatok sa isang tikin at nangyari na pag may nakagat ng ahas ay nabubuhay pagtingin sa ahas na tanso. Tingnan, isipin mo yun. Pangarihan ng Diyos. Di ba? Pag nakagat ka, tumingin ka lang doon. Hindi ka na pupunta sa ano ba yung dito sa ano? Na hospital ng mga pagatan ng mga ha? Doon diya dala sa Lazaro. Kaya isunusugod ka, baka mamaya pagdating doon bumubula na yung bunga ka, pagdating doon, patay ka na. Pero dito, sabi, tingnan mo lang yan. Mabubuhay ka na, hindi ka na mamatay. Ganun kapangyarihan ng ating Panginoon, mga kapatid. Na nakatingin sa atin, hindi na tayo pabayaan ng Panginoon. Siya na po ang bahala sa atin. Magpatuloy lang tayo, magpakatibay lang tayo sa ating pananampalataya. Kaya sabi, doon tayo sa Juan 3, talata po ay 14. Ang sabi diyan, At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao. sipin mo yun. Sino ba yung anak ng tao na yan? Di ba? Panahon pang lumang tipan din sa Pastor Perde. Yung anak ng taong sinasabi, ang ating Panginoon, yung makapangyarihan sa lahat. Kaya ba gawin ng tao yan? Yun po yung ating sinasampalatayanan, mga kapatid, ang ating Panginoon sa Kristo. Na dapat itaas natin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Siya magliligtas sa atin. At siya ay mag-iingat sa atin. Sa ating pananampalataya. Kaya, nasa tama tayong pananampalataya, mga kapatid. Pagpatuloy lang tayo, mayroon tayong baguhin sa ating sarili. Baguhin natin para nakarating tayo doon sa tinatawag na maging sakdal tayo sa harap ng ating Panginoon. Ang sinasabi nga dito sa Santiago 2:14, basa. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan. O, di ba? Ano pang pinagawa sa atin ng ating Panginoon? Kailangan gumawa ka. Gawin mo yung inuutos ng Panginoon sa atin para pupunta tayo sa pagkasakdal, gawin mo dahil paniwala kang may Diyos. Sumasampalataya ka, di mo lang ginagawa. Ang lahat ng bagay na dapat mong gawin, sabi ng Panginoon, walang sa iyong panampalataya, sabi, tanong, makapagliligtas ba sa iyo yan? Mayroon kang dapat gawin para maglalakbay ka hanggang sa pagkasakdal sa ating pananampalataya. Mayroon kang dapat tanggalin, mayroon kang dapat aayusin sa ating sarili. Pag hindi mo yan ginawa, iwan ko. Para kang patay, sabi. Talo natin sa 26. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. O, di ba? Para lang yan, pag inalisan tayo ng espiritu ng Panginoon, anong mangyari sa tao? Patay. Ganon daw yung ating pananampalataya. Patay sa harap ng Diyos. Kanina, ang dami natin sinabi. Kung dapat natin ayusin natin yung ating paglilingkod. Kasi itinuruan tayo ng Panginoon na patay ka sa harap ng Panginoon. Yan ang totoo. May marami tayong pulubot pa sa panahon ito. Kailangan papalansahin. Marunong ba kayo mabalansa, mga kapatid? Ay, mabuti naman kayo. Ako, hindi ko marunong mabalansa. Wala na yung tagapalansa ko. Sinubukan ko mamalansa, pulubot pa rin. Hindi po
Ha? Hindi, sobrang init niya eh. Kaya sa panahon ito, sa ating pananampalataya mga kapatid, papalansahin na natin yun. Papalansahin na natin yung ating sarili sa harap ng ating Panginoon. Santiago 5, talata 7 hanggang 8. Magtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis, hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. O, di ba? Yan, naintindihan ba niyo? Ito yung aking ano sa inyo mga kapatid. Yung talata na yan, naintindihan ba natin? Ano bang nakalagay dyan? Sige, paliwanag niyo. Ha? Matiis. Tapos, na kayo'y mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon, narito, inasahan. Kayo ba'y magsasaka? Oo. Ilan lang, sino ka sumagot doon? Kayo ba'y magsasaka, mga kapatid? Halimbawa lang po yan para tayong magsasaka. Tayo gumawa bilang isang mananampalataya, ang inasahan mo, umasa pa kang mayroon kang anihin. Ano ba nabanggit kanina? Mayroong mana sa mga banal. O gusto ba niyo yun? O yun yung talata na yun. Ang magsasaka, umaasa na mayroong aanihin sa kanyang pinagpagalan. Yun po yun. Pinagpagalan na inaasahan ng magsasaka ang ang mahalaga ng bunga ng lupa. May pagtitiis, di ba? Halimbawa lang yan para tayong magsasaka. Kung tayo nagtatanim at maraming tayong ginawa, asahan mo, maraming bunga sa harap ng Diyos, marami kang bungang aanihin. Ikaw po mag-ani yan. Hindi ka tulad dito, magtanim ka dito. Sa Kapirdi ang magtatanim, si Kanilo ang aani. Ano sa sinaswerte? Oh, hindi po ganun yan. Pag marami kang itinanim, ikaw ang aani dyan. Sinabi ko yan. Yan po yung paliwanag dyan sa talata na yan. Kaya pagbutihin natin. Oh, tuloy. Otso. Magtiis din naman kayo, Oh. pagtibayin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit. Oh, di ba? Anong sabi kanina? Ang liwanag. Sa ating marami tayong paglalakbay, sa ating inaasahan natin, naglalakbay tayo. Ano, marami na tayo? Titisin. Marami tayong titisin. Yan po totoo. Bilang isang mananampalataya. Maraming titiisin. Mga tiis din naman kayo. Pagtibayin ninyo ang inyong mga puso mo. Tibayin mo mga kapatid. Huwag tayo magpatalo sa kalaban natin. Pagtibayin daw natin, sabi, sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Baka maya, dinadagtan tayo ng Panginoon tapos ganito pa yung badat na natin ng Panginoon, yung ating sariling hindi natin inayos sa harap ng ating Panginoon. Hebreo 10 talata 36, ang sabi, Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. yan, di ba? Ano na kailangan ka, Kuya Kan? Kailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa. Oh. Magtiis ka pero hindi ka nagreklamo, abe. Tandaan mo yon, baka may dumating sa'yo ng ahas, tumakbo ka na kaagad. Magtiis tayo sa ating sarili na tahimik lang yung ating bibig sa harap ng ating Panginoon. Ang sabi. Dahil, sabi, napagawa ng kalooban ng Diyos, tanggap tayo ng pangako. May pinangako naman ng Panginoon. Eh ngayon, dito tayo. Ito na yung ating paksa. Santiago 3, talata 2.
Sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Hmm. Kung sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon. May kaya rin namang makapigil ng buong katawan. Yan, di ba? Ito. Mayroon na ba kayo dito? Mukhang ang delikado to ah. Anong sabi? Pabasahin natin sabay-sabay. Kayo na pumasa. Basa. Sapagkat sa maraming bagay, tayong lahat ay nangatitisod, kung ang sino man na hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon. May kaya naman makapigil ng buong katawan. Oh, di ba? Kayo ba hindi kayang tisorin? Si Kailin, ang laki ng iling. Pag ikay natisod Kailin sa salita, sayang ang lahat. Yes. Yan laging tatandaan natin. Ang taong sakdal daw ang sabi, hindi natitisod sa salita. Ano mang salitang dumating sa iyo. Amen. Hindi ka kayang tisorin. Diyan masusukat yung iyong pananampalataya kung gaano ka katibay sa iyong pananampalataya. Kahit anong dumating, hindi ka kayang tisorin. Yan tatandaan mo. Pag salita, natisod ka, Wala na. Buksa ka na. bagsak ka na sa Panginoon. Mabuti kung makatayo ka. Oh, di ba? Pero dito, matagal na. Natitisod pa kayo? Sulatay ko. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung aking may bahay, kahit anong gawin mo doon, di mo kayang tisurin kahit anong salita. Ang salita ng tao hindi makapagliligtas sa iyo. Yan lang, tandaan mo yan. Hindi makapagliligtas sa iyo yung salita ng sinumang tao. Masaktan ka, tanggapin mo. Pagpatawad ka, wala na kaagad yun. Di wala ka ng problema. Ay, pinamahayan ka ng ano eh. Galing. Wala talaga eh. Walang tumutulong sa iyo eh. Walang tutulong sa iyo. Baka hindi ka marunong manalangin. Baka puro puot na lang yun sa puso mo. Wala. Sino tutulong sa iyo? Nandiyan ang Diyos tumutulong sa atin. Roma 8:26. At gayon din naman ng Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Yan. Anong sabi? Tumutulong sa ating kahinaan. May espiritu pa kayo ng Diyos. Amen. Tutulungan tayo niyan. Sabi niya, iyan ang tutulong sa atin. Sa atin. Mayroon pala eh. Kung mayroon, sinasabi ko ganyan sa inyo. Mayroon ba kayong karunungan? Mayroon pa, ano pa isa? Kailangan mayroon pa isa. Espiritu. Iyan ang tutulong sa atin. Tandaan mo yung talata na yan. Kung wala ka yan, wala. Tuloy ang basa. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibig na hindi maisaysay sa pananalita. Di ba? Hindi ka marunong yan. Espiritu ng Diyos, yan po yan tutulong. Maintindihan ba natin yung Espiritu, mga kapatid? Ang Espiritu, yung salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya sinabi ko ganina, mahalaga yung makinig tayo ng salita ng Panginoon. Hindi natin dapat sayangin, ikarga natin yung salita ng Diyos, Espiritu, yan po ang tutulong sa atin. Amen? Amen. Yan ang tutulong sa atin para sa oras ng iyong kahinaan. Tutulungan ka ng Panginoon. Nariyan siya, ang Panginoon. Para maging sakdal tayo sa ating Panginoon. Ang sabi, malapit-lapit ang matapos. Doon sa Mateo 5, talata 5:48. Ang sabi diyan, Kuya Carl. Kayo may mga pakasaktan Yan. na gaya ng inyong ama sa kalangitan na saktan. Dapat ba natin gawin? Hindi. Dapat. Yan o. Kailangan tayo maging sakdal sa ating Panginoon. Ganina ang nabanggit ko. Tayo may magpakabanal dahil ang ating Panginoon ay banal. Ngayon naman, pag sabing sakdal, doon ka na sa puntong dulo. Doon ka na sa hililang malapit mo ng abutin.
yung ipinangako ng ating Panginoon sa iyong pananampalataya na hindi kayang gibain kahit sinong ano pang kalaban sa iyo. Na hindi ka kayang gibain sa harap ng Panginoon. Yan po'y nagiging sakdal ka sa harap ng Panginoon. Sana dumating tayo sa ganong kalagayan bilang isang mananampalataya. Kaya ang Biblia, kaya ang salita ng Diyos, hindi nagkukulang sa atin. Buwabalong yung mga salita ng Panginoon para pagtibayin tayo mga kapatid. Dahil kagulat-gulat yung mga na ano natin, kung paano tayo makarating doon sa dulo ng ating pananampalataya. Magsikap tayo at sikapin natin maging sakdal sa harap ng ating Panginoon. Ang sinasabi nga sa Juan 5, sa talatay 17, lahat ng kalikuan, basa nga Kuya Har. Datapag sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking Hindi. Unang Juan. Lahat ng kalikuan ay kasalanan at may kasalanang hindi ito mama. Di ba? Ang lahat ng kalikuan ay kasalanan. Kung liko ka ng liko ba? Puro liko. Maliligaw ka. Yan. Lahat ng kalikuan ay ayaw puro ka, liko ka ng liko. Maliligaw ka. Kasalanan sa harap ng Diyos yan. Pag lagi mong ginawa, mamamatay ka dyan, tandaan mo. Sapagkat sinabi, ang nakaalam ng mabuti at hindi ginagawa ito'y Kasalanan. di ba? Wala. Paano ka maging sakda sa harap ng Diyos dyan? Kaya alam mo naman yung mabuti, hindi mong ginagawa. Alam mo naman yung ayaw mong gawin. Di ba? Kailangan gawin natin yung sinabi ng Panginoon kung gusto tayong maging sakdal sa harap ng ating Panginoon. Ikalawang Timoteo 3:17. Yan, ang ganda din ng talata yan. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Di ba, isipin mo. Ganina, tinuruan ba tayo? Marunong na ba kayo? Pakita natin tayo'y marunong sa ating mga sarili. Pakita natin na tayo'y marunong sa harap ng Panginoon. Dahil hindi tayo kayang gibayin sa ating pananampalataya. Sana marating natin yung kasagdalan ng ating pananampalataya. Bago kuhain yung buhay natin ng Panginoon, maging sakdal tayo sa harap ng ating Panginoon. Amen? Amen. Sa huling talata ng aking paglilingkod sa inyo, Apokalipsis 21, talata 27. Ang sabi dyan, Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. di ba? Sana, magtagumpay tayo sa ating pananampalataya, mga kapatid. Kapi natin, ang sabi, ang ganda ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Sana. Mga bagay na yung mga kapatid, kung marami man tayong pinagtiisan, marami tayong pinagdaanan, na sobrang bigat na ating kong ramdaman sa ating mga sarili. Tandaan po natin, kung dumating man sa atin na puntong tayo nangihina, tayo magpatuloy sa ating paglilingkod hanggang abuti natin yung kasagdalan sa ating pong pananampalataya. Kaya mga kapatid, hanggang dyan lang po yung ating pag-aaral. Maraming pong salamat at magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid.